Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng Pentecostes. Pamumunuan ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Anthony Inson, SVD. Tumayo ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo, pagpalabin puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarungan at kalayaan. Mga kapatid, tayo natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang buong simbahan ngayon ay sumasapit sa 50th day after our celebration of Resurrection or Easter Sunday. Ito ay tinatawag nating Pentecostes o ang pagdating ng Espiritu Santo. Kinikilala rin itong parang birthday ng simbahang Katolika. Nangako ang ating Panginoon na sa kanyang pag-akyat sa langit, siya ay magsusugo ng kanyang Espiritu at ngayon nga pinagdiriwang natin ang pagtanggap ng simbahan sa presensya ng Espiritu Santo. Inaalay din natin sa misang ito ang ating mga intentions, ang mga intentions na sinasama sa misang ito. And on the very personal commemoration also, ang aming pamilya, namatay kaninang umaga si Tita Tess, and I know that my family is joining me through live streaming as we pray for her soul and the soul of all those who have asked us to pray for them. Upang maging mas marapat tayo sa ginagawa nating pagdiriwang, manandili muna tayong manahimik, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Poong May Kapal. Panginoong Jesucristo, sinugo mo ang iyong Espiritu para kami ay patatagin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, sa aming pagpapatuloy ng misyong inaatang mo sa amin, kami pinalalakas mo sa presensya ng Espiritu Santo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, patuloy mo kaming pinalalakas, patuloy mo kaming binibigyan at ginagabayan ng pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating pagkakasala, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin.
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pasikatin mo sa amin ang iyong kariktan at panatilihin mo sa aming loobin ang kaliwanagan ng Espiritu Santo na sa amin ay muling nagsilang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Magawa ng mga Apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao, na mga sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipagnirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong Espiritu ay sugo
Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Ang iyong espiritu ay sungkuin, puunta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Ang iyong espiritu ay sungkuin, puunta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Sana ang iyong karangalay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ang iyong espiritu ay sungkuin, puunta na iyong baguhin. Alleluia, Alleluia. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't ibang ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo para sa awit tungkol sa mabuting balita. Espiritu, halina sa sinabuhat sa iyo. Kami liwanagan mo. Espiritu, halina. Ama ng maralita, dulot may pagpapala upang kami magkusa
Espiritu, halina. Ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit. Espiritu, halina. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Espiritu, halina. Kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan, ang buhay namit dangan. Espiritu, halina. Marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin. Espiritu, halina. Kami gawing matapat, sa pag-ibig mag-alap, lagi sa tamang landas. Espiritu, halina. Tugunin aming lubog, kami bigyang maglugod ng iyong pitong kaloob. Espiritu, halina. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritu, halina. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Tumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ho tayo. Mga kapatid, sa likod ng compound ng Christ the King, mahahanap natin ang Garden of the Divine Word, Columbari. At bagamat hindi lahat ng namamatay sa mga panahon ngayon ay dahil sa COVID, aaminin namin na nakita naming ang increase sa schedule at number ng nakre-cremate, at least sa aming experience sa columbarium, ay dahil sa pandemyang nagaganap. Wanting to address the spiritual needs ng mga pamilyang namamatayan, and at the same time careful to protect our community, dahil nandito po ang aming mga retired na mga pare, nandito po ang aming mga seminarista, at dito rin po nakatira ang mga misyonerong dumarating, papaalis, mga professor, mga nasa iba't ibang apostolate, na pagkasunduan namin na isa lamang ang pari na aming itatalaga doon sa columbarium for a certain period of time. Let's say 2 weeks. At habang siya ay naka-assign doon, saying masses and attending to the spiritual needs, lalong-lalo na ng mga nagdadalamhati, mga nabigla sa pagkawala, biglaan ng kanilang mga mahal sa buhay, ang paring ito ay hindi muna namin pinapayagan na sumama sa aming community activities, sa aming community meals, sa aming community presence. So may sarili muna siyang separated na pagkain, huwag ka muna makikihalubilo sa amin. Parte yan ng sakripisyo, pagmamahal natin sa mga nangangailangan ng pari, pero pagmamahal din natin sa aming komunidad. And we take turns. After someone has spent 2 weeks there, magka-quarantine siya para makabalik sa aming community. Yung bagong nandoon, ganun din ang mangyayari. After 2 weeks, magka-quarantine at bago bumalik sa aming community. So it's not a very, let's say, happy assignment. In fact, in the beginning, lalong-lalo kami mga bata kasi we avoid sending our senior citizens and priests with comorbidities there. So yung mga bata na lang muna ang i-assign namin doon. We initially thought it will be a very depressing, a very difficult, a very lonely. Imagine, halos isang buwan kang mag-isang kakain, hindi mo kakausapin yung mga kasama mong pari dahil nga gusto mong protektahan pero gusto mo ring tumulong, yung mga tinutulungan mo lahat nagdadalamhati. We anticipated that this assignment will be difficult, will be definitely risky, will be sad. But the priests who got to be assigned there do not just recognize the risk, do not just recognize the sadness. Dahil kapag naki-journey ka sa mga pamilyang nagdadalamhati, makikita natin na sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng mabilis na pangyayari, andun pa rin
kahit na limitado yung mga pamilyang uma-attend due to the COVID restrictions sa funerals, makikita natin na sa gitna ng pagdadalamhati, hindi mo pa rin pwedeng isantabi ang pasasalamat sa kabutihan, sa presensya, sa pagmamahal, sa pagkatao ng yumaong mahal nila sa buhay. So it's a difficult combination of sorrow and recognition of what is good, recognition of love, recognition of family, recognition kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging tao at pagiging nilikha ng Diyos. At sa napakahirap na pagsasama ng lungkot at pasasalamat, tumatakbo ang mga pamilyang ito sa pananampalataya. And in faith, in the power of communal prayer, in the reality of the gifts of God, material, worldly, and supernatural o spiritual, namamangha pa rin tayo sa kabutihan ng Diyos sa atin. Na siyang nagbigay ng buhay, ang siya ring nagbibigay ng buhay na walang hanggan. I borrow from that lengthy introduction to look at Pentecost celebration today. Dahil yung mga disipulo, katulad din ng mga pamilyang namumroblema, nagdadalamhati, sila rin pagkatapos ng pagkamatay ng ating Panginoon ay nagtatago, nasa kadiliman, nag-aalinlangan, maraming katanungan. And finally, when Jesus manifested His resurrected self, He likewise gave them a promise na sa Kanyang pag-akyat muli sa langit, maliban sa paglalakad sa tubig, pagpapagaling ng may sakit, when He turned water into wine, maliban sa mga milagro na ginawa niya sa mundong ito, pinalalahanan niya ang kanyang mga disipulo na may regalo pa ang Diyos sa kanila o sa atin. That beyond what is worldly, that beyond what is present in life, that beyond what we dared to ask for. Panginoon, bigyan mo po kami ng kalusugan, bigyan mo po kami ng mas mahabang buhay, bigyan mo po kami ng kasiyahan, bigyan mo po kami ng success, beyond what we were asking for. Merong pang regalo ang Diyos sa atin. Ito'y isang misteryo dahil hindi naman agad-agad nakikita simple sa ating mga mata. Hindi naman basta-basta naririto sa mundo. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y parte ng Diyos. Ito'y hininga ng Diyos. Ito'y misteryo ng Diyos. At bagamat misteryo, sinabi sa atin, ito mismo ay Diyos, ang regalo ng Espiritu Santo. At makikita natin na yung mga disipulo na natatakot, nagtatago, nag-aalinlangan, tumatakbo, lumalayo, nung matanggap nila ang Espiritu Santo, nabigyan sila kahit na nasa gitna pa rin ng problema, ng kakaibang pag-asa, ng kakaibang kaliwanagan, ng pagkakaintindi na dagdag sa mga nakikita at inaasam-asam natin sa mundong ito ay ang Diyos na ating tinitingala
ang Diyos na ating sinasamba at ang Diyos na nagmamahal sa atin sa mga definisyon na naintindihan natin. Panginoon, mamahalin kita, bigyan mo ako ng magandang buhay, bigyan mo ako ng kalusugan, bigyan mo ako ng mas mahabang buhay, bigyan mo ako ng success. Sa mga regalong, Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan. Panginoon, bigyan mo ko ng presensya ng iyong Espiritu at katahimikan sa aking buhay. Panginoon, sa gitna ng problema, bigyan mo ako ng katatagan. Panginoon, sa gitna ng sakit, dalamhati, pagkakadapa, pagkakamali, bigyan mo po ako ng kapatawaran. At yung maramdaman ko na ang Espiritu mo ay nananalaytay sa simpleng pagkatao ko, na makakatawag ako sa tulong ng Espiritu Santo sa iyo, na ang kahinaan ko ay mapapalitan ng iyong pag-aalaga at ng iyong assurance sa akin. Panginoon, ang buhay ay mahiwaga, at ikaw na nagbibigay hiwaga, ang nagbibigay din ng lakas sa amin. So at this moment, we recognize that there are people suffering. There are people who have lost their loved ones. There are people who seemingly have fought a difficult battle against COVID-19. That there are tears flowing from the eyes of people. That there are desperation in the midst of health workers that are really trying their best but cannot be sure if their best can last longer. This is the imperfect world. But when we come in prayer, when we come in faith, and when we come to recognize the gift of the Holy Spirit, there may be sadness, but that does not stop us from thanking God for all the good things He has given us, especially the gift of family, the gift of persons, the gift of selfless people. There may be lack of answers, but still we see people resilient in helping others, resilient in protecting others, striving to give out their best, even if their best would mean self-sacrifice, self-surrender, even self-defeat, and even recognizing our health workers who were lost in this fight, even the sacrifice of their own lives. Bakit natin nagagawa to? Why do we become resilient? Why do we fight for meaningful life? Where do we get this strength? I believe because God does not forsake us, and beyond health, beyond long life, beyond success, beyond wealth, beyond power, God gives us the Holy Spirit. Mysterious, but He makes life meaningful. He allows us to see in this fight meaning. He gives fire to our frail bodies and frail hearts. At nagpapahiwatig din ito na yung mga yumao nating sa buhay, yung mga namatay dahil sa COVID-19, yung mga nauna na sa atin, ay may tahanan na hindi makamundo, kundi maka-Espiritu Santo, maka-Diyos. So with all this, friends, we celebrate our being church. We celebrate the goodness of God to us. We do not have
the exact definition, but we feel the presence of the Holy Spirit. We witness the power of the Holy Spirit. We recognize the mystery of the Holy Spirit. At nagpapasalamat tayo sa regalo ng Diyos ng Espiritu Santo. May the Holy Spirit continue to strengthen us. May the Holy Spirit continue to bless the church. May the Holy Spirit continue to make us realize God has never forsaken His church. God continues to be present in His church through the power of the Holy Spirit. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Ama nating Diyos upang ibuhos niya ang biyaya ng Espiritu Santo, ang ating gabay at lakas, ang ating pong tugon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ang simbahan ng biyaya ng banal na Espiritu upang maging huwaran siya ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pare at mga diakono ay makapaglingkod ng buong katapatan at pagmamahal sa mga mahihirap at may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging tapat at mahusay nawa ang mga pinuno ng ating bansa sa paggamit ng kanilang kapangyarihan para sa kapakanan ng mga dukha at mga inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging masigasig nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa kanilang misyon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makamit nawa ang lahat ng mga yumao ng tunay na kapayapaan sa tulong ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa at pansariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Espiritong banal ng Diyos, punuin ako. Espiritong banal
Magsitayo po. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu Santo ang mga alay na ito upang mapakinabangan ng iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakalukdok sa kanan mo. Espiritu ay lumulukob sa mga taong tinubos, ang iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tamang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila, Espiritu ay lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya't kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa,
ni Onesto naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng mga may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Sandali muna tayong mag-alay ng katahimikan para ipagdasal at alalahanin ang ating mga yumao. Panginoon, kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumulog tayo ngayon sa ating mapagpalang Ama sa langit sa panalangin tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayong tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Dala ng misteryo ng Espiritu Santo, mapalad po tayong tatanggap sa Kanya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Paalaala po, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakihintay po ang mga ushers upang magabayan kayo. Mag-alkohol din po bago tanggapin ang katawan ni Kristo. Salamat po. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen.
ng mahihirap, o aming pag-asa at gabay, sa aming saya at hapis, tanglaw kang kaayaya. Liwanag ng kaliwan, sa amin dumalaw ka. Kalinga mo ang takbuhan, noong unang-una ka. Pawiin ang aming pagod, ang pasanipaгаnin. Minamahal kong kandungan, sa hapis kami hanguin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo, at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad at sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng Maria, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Renadomitz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. The Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word is currently holding its first online Flores de Mayo and Rosary prayers on all Saturdays of May at 4 p.m. We are inviting everyone to join this online activity by sending us video clips of you offering flowers to Mama Mary that will be shown during the live stream. Aside from flowers, offering of cash and in-kind donations for our mobile community pantry will also be appreciated. Due to physical limitations, your donations will be offered by the seminarians and other church ministry members who will be present every Saturday. Please check the link bit.ly/Shrine Flores de Mayo for more details and instructions regarding uploading of your videos and sending of your donations. Make a difference during this time of pandemic through prayers and your generosity. Thank you and God bless you all. Magsitayo po. Before the final blessing, may I ask once again that we commend to the intercession of our loving Mother, our departed brothers and sisters, the souls recommended for prayers in this Mass, and Mrs. Teresa de Leon, my aunt, who died this morning. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in God's peace. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Nayalay natin ang misa, humayo tayo't paglingkuran at mahalin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.